Good evening! Welcome back to the Boss Under Show. Ang show ng mga Boss Under. Ayan, eto na naman tayo. Welcome back mga Boss Under. Magandang gabi sa inyong lahat. At may tatalakayin na naman tayong bago. Ito hindi na rin pala to bago. Oo. Ngayon medyo, boss din ang ating tatalakayin. Medyo seryosong bagay. Seryosong bagay to. Oo, kasi Boss Under, merong nag-PM sa atin na isang kaibigan nating supporter ng Boss Under na tumutugon na sana mapag-usapan ang kanilang issue sa kanilang kumpanya. Actually, na ano ko na rin yan nabalitaan ko na rin yung mga issue na yan. So nakakaawa naman sila kasi biro mo, buwis buhay to Oo. Diba? Ano ba yan? Okay, so ipa-flash ko na lang dito yung nag-message sa amin na isang kaibigan natin at parte ng kumpanya na yan. Ayan, pag hinihiling niya na pag-usapan ang itong sitwasyon ng kanilang kumpanya. At hindi na natin patatagalin pa, tatawagin natin itong Lalamove issue. Okay, yung Lalamove issue na yan. Kasi itong taong to, parte siya ng kumpanya na to at nirereklamo niya. Actually, hindi mo nirereklamo. Ang sinabi niya lang, nag-PM dumadaing Dumadaing siya. Pwede daw, napanood niya kasi yung mga show natin sa Boss Under na talk show. Lahat pinag-uusapan, puro tayo. Walang showbiz dito. Basta kung ano yung ngayon, pagbibigyan mga katulong. So, tulungan natin. Sabi ko nga, i-PM nyo lang, i-comment nyo lang kung ano yung gusto niya pag-usapan. At pag-uusapan, tatalakayin natin yan. Ngayon, bumalik tayo sa issue na sinasabi nitong kaibigan nating rider. Ang issue daw nila sa Lalamove, sa no base rate, no flag rate, at mababa na daw ang bigayan sa Lalamove. Yun na nga ang problema nila doon. Mahirap. Paano na ang pamilya pagka ganun lang? Una sa lahat, ang Lalamove, yan kung sa mga hindi nakakaalam, kawawa mo, may hindi pa rin nakakaalam diyan mga Boss Under. Lalamove isang app o parcel service, pag magpapa-deliver ka, yan ang gagamitin natin para makapagpa-deliver. Okay? At ang mga rider diyan, Boss D, marami. Kaya nga dyan. So yung dumadaing sa atin na yun, hindi lang naman siya ang dumaing sa atin. So parang siya lang yung napagsabihan na kasi kakilala tayo. So piniem kami na baka pwede naman silang tulungan daw na may parating sa Lalamove company. Actually, boss, ang daming hinaing na mga kasama niyang mga riders. Nakakaawa yung mga riders. Actually, buwis buhay yan Nakikita ko sa kalsada yung mga yan, ang sisipag niyan Actually, ito boss, mabigat na talakayin tong issue ng Lalamove. Marami na rin nakita, marami na rin akong na-search at napanood na mga nagrereklamo, mga vloggers, na motorcycle vloggers, na talaga? Oo, mga Lalamove riders na nagrereklamo. Okay, una natin talakayin. Ang unang nirereklamo nila, base sa kanya, is yung mababang service fee, walang base rate, walang flag rate. Yun, medyo mabigat nga yun. Pero dati meron sila niyan, Meron daw. Actually, hindi naman daw siya totaling nawala. It's just that mas madalas nang wala. Ang ibig sabihin na parang inunti-unti lang, na mawala. Baka parang ganun, Apakahirap po ng trabaho ng isang Lalamove rider. Hindi lang Lalamove rider, lahat po ng mga riders natin na parcel dyan at kung ano-ano pang kumpanya, mahirap po ang trabaho nila. Ngayon, nagre-reklamo sila dito specifically sa Lalamove na company kasi pangit na daw ang proseso. Bumaba na daw ang kanilang service fee at nawala na yung kanilang flag rate. Wala na rin silang benepisyo. Tapos, ang hirap-hirap pang makakuha ng booking. So, nagkakaagawan sa booking pagka ganyan. Kung maganda yung record mo or doon ka lang, tsaka ka lang mabibigyan di ba? Or unahan sa pagbubuking, unahan sa pagkuha ng magandang booking. Oo. Isipin nyo na,
pinapatos nila kahit mababa yung service fee, mag-uunahan pa sila doon. Sobrang hirap. Sa dami Kaya nila, ang daming nagrereklamo ngayon ng mga rider at gusto nilang mapag-usapan natin. At sana, sa mga makakapanood ng videos na to sa kinauukulan, sana ma-hear out natin ang kanilang mga daing. No? Yes, oo. Kailangan maparating natin dapat makarating kung saan man yan. Oo, tama yung boss. Di kasi kawawa naman So, talaga. instrumento lang tayo para maparating to sa mga kinauukulan. No? So, yung hinanaing ng Pilipino, mga Pilipino yung mga rider na yan Totoo yun. Tapos, so, kailangan natin tulungan yan. Iangat natin ang mga Pinoy. unahin natin yung usapang flag rate or base rate. Yan, Para sige. yan, sa mga hindi nakakaintindi, para yung taxi. Di ba pag sasakay ka ng taxi, mga boss under, May flag down. Oo, may flat rate na, for example, 40 pesos. Malapit man yan o malayo, may 40 pesos kang babayaran kapag sumakay ka ng taxi. Parang ganun din sa kanila noon. Okay? Kahit gaano pa karayo yung delivery na pupuntahan nila or gaano man kalapit ang delivery na pupuntahan nila, meron ka ng obligadong babayarang 40 pesos. So, aside from that, yung service fee na tinatawag o delivery fee, bumaba na din daw, boss din. For example, ako from Bulacan, tapos magpapadeliver ako ng pamuntang San Juan. So, napakalayo ng... Ang layo, di ba? Ilang Ang biyahe na yun. kilometro. Sa nabilitaan ko, Wow. 5 pesos per kilometer. 5 pesos per kilometer. So that's, Noon yun o ngayon? ngayon, Parang ang baba pa rin nun. sobrang baba. So, 'di ba, parang kaya kung isipin mo, Bulacan to San Juan, sabi na around 200 pesos lang. Ganun kahirap, ganun kabigat at So, magkaroon ka lang ng booking, papatusin mo yun. oh, Magkaroon ka lang ng kita, papatusin mo yun kahit gano'ng kalayo yan. 'di ba? Isipin mo kaya Kasi tumatakbo yung oras kailangan lagi kang merong booking, lagi kang may delivery tapos tinitiis ngayon kaya ang dami nagrereklamo kasi tinitiis nila 'yon. Wow. Kasi Oo, hindi ano naman itong daw mga rider ganun na to? dati. Hindi naman daw ganun dati, Boss D. Okay naman daw yung proseso. Malaki yung bayad. Ngayon, inalis na yung flag rate, yung base rate, binabaan yung delivery fee, tapos agawan pa sila sa booking. Wow. Okay? Hayaan nyo mga rider, palalawakin natin to, pararating natin sa buong mundo ang hinanaing natin. Kailangan mapansin talaga to lalo-lalo na sa gobyerno. Kung sino man yung involved dito na government agencies, kailangan makarating sa kanila. Mapag-aralan nila paano nila tutulungan ng Pilipinas. Ang hirap no, na trabaho na yun. Totoo. Sino bang umalalay sa atin nung pandemic? Siyempre sila. Sila, mga rider. Diba, yung mga food rider na yan, delivery parcel, hindi ka makakalabas bawal lumabas. Buwis buhay Buwis buhay sila dyan. Tapos, hindi diba, lang yung buwis buhay, yung pag-ride pa nila ng motor yung may dala silang parcel, yung may dala kaya sana, nakikipaglaban sila sa kalsada Oo, buhay yun. Tsaka, kaya sana, yung sa kinauukulan ng lalamove dito sa Pilipinas, Boss D, ma-hear out nyo naman to. Okay? Kasi based sa pagre-research ko, Boss D, ang may-ari nito. Foreigner ba yan? Foreigner ang may-ari nito. Okay? Wow. Magiging prangkan ako, it's a Chinese. Ang may-ari ng lalamove. Okay? Chinese. At ngayon, kasi napapanood natin na meron na rin mga nagreklamo, like, na parte ng lalamove riders, parang pagkakaalala ko is lalamove strikers, parang ganon. Nagpadala na sila ng mga reklamo pero walang tumutugon at parang ang nakikita ko parang hindi nila alam. Hindi pinansin Hindi talaga alam kung saan pupunta ba dapat para magreklamo. Kasi ang sabi sa atin ng kaibigan nating lalamove rider na yun, pag magrereklamo kasi customer service lang. Sa customer service. Parang, paano ba yun? Wala ba silang opisina dito? So, parang padadaanin lang sa customer service. Parang deadmine na lang. Oo. So, yun ang nakikita akong punto. Walang matatakbuhan Walang napupuntahan yung reklamo nila. Kasi nalaman ko, Boss D, kaya hindi to pwedeng hawakan ng DOLE or labor whatsoever department natin na naghahawak ng mga empleyado. Yes. Mga reklamo ng empleyado. Kasi, ang lalamove pala, hindi pala, yung mga riders ng lalamove, hindi sila tinuturing na employee o empleyado. Ang turing sa kanila ng lalamove
is partners. Yes, oo. Parang nabalitaan Parang ko lugi yan. naman. Pinaganda lang no? Pinagalang pakinggan kasi partners. Partners. Pero, ang nagtatrabaho para sa kanila, ang mga riders. Mga riders. 'Di ba? Kasi, ang kwento sa atin ng kaibigan nating rider. Actually, hindi kwento. Totoo yan, ha? Oo, ang sumbong sa atin. Parang sumbong kasi ang dating kasi bago sila makapag-booking, meron ng top up. Yes, oo. Okay, Meron parang yan, oo. sinasabi niya na may commission na agad yung lalamove. Parang bibilin mo yung ano sa kanila no? Oo, yung mabayaran mo yung bago booking. ka magka-booking sa isang parcel, merong tinatawag silang top up wallet o maglo-load sila muna doon bago sila pasukan ng booking. Parang ang pagkakaintindi ko is merong 20% ang lalamove sa kada parcel na i-deliver nila. So for example, kung 1,000 pesos ang worth ng parcel na i-deliver nila, meron 20% sa 1,000 pesos. So kumikita na kaagad pala ang lalamove nang walang kahirap-hirap. Mismo, Boss D. So, grabe tong issue ng lalamove na to, ha. Talagang, alam nyo ba kung gaano karami, milyon ang riders ng lalamove. Totoo yan, totoo Tapos, yan. bakit hindi ito tinutugon? Okay, anong problema? Yun ang gusto nating malaman dito, Boss D, at ng mga kapwa nating, mga boss under nating riders na lalamove dyan. Sino ba at kailan ba tutugunan tong problema na to? Actually, pinag-uusapan na yan sa taas eh. Meron ng topic yan, yung lalamove na yan. Hindi lang sa lalamove siguro sa lahat na ng ano yan eh, ng mga ganyang trabaho eh. So kaso nga lang, tong lalamove na to, ang na-point natin, dahil may nagano sa atin eh, na kaibigan, na supporter na namin ngayon. Kasi, ang tanong ko lang yan, Boss A, yan ba ay nagbabayad ba ng tamang buwis yan? Ayan, ang Yung lalamove na yan. Kasi dapat halukayin yan eh. Tanungin niyo yan. Sa laki ng kinikita ng lalamove. Sobrang laki. Sobrang yaman na ng lalamove dito sa Pilipinas. Nang pinasok nila to. Kasi hindi lang naman dito sa Pilipinas yan eh. Oo. So dinala lang nila dito sa Pilipinas, yung negosyo nilang yan, at ang ginawa, parang in-under pa ang mga Pinoy. Totoo. Ang mga rider na Pilipino, no? Kung may puso naman kayong lalamove, bigyan nyo naman ng konting laban. Kasi ginawa nyong partners eh. Ibig sabihin dapat, kung partner tayo, 50-50 tayo sa kita. Parang ganun eh, no? Dapat, partners eh. Kaya nga sinabing tapos partners. Yung mga riders pa yung nagbubuwis buhay. Kayo, mga nakaupo lang kayo dyan. Mga riders siguro, nyo, nagbubuwis buhay, umuulan. Diba? Siguro kailangan nating malaman to kung nagbabayad ng tamang buwis yan dito sa Pilipinas Tama. Ayan, para mahayan natin, mahimay natin kasi ang aking nabalitaan na sinubukan na nilang sa Senate para pag-usapan tong sitwasyon at issue nila. Nakarating na ba sa Senate to? Oo, padala sila ng letter para yung pag-usapan nga yung sitwasyon nila na to sa lalamove. Pero hanggang ngayon wala pa ring tugon. Wala pa rin. Ano kaya magti-trigger? Dapat diba? Kasi nag-strike na sila eh. Oo nga, sumabay nga to sa sa nakarang sa mga jeep. Sa mga jeep eh. Oh. So hindi lang sila masyado nabigyan ng pansin kasi siyempre ang focus nun eh yung mga... Kasi magtataka ka, hindi lang naman lalamove ang parcel na company dito sa Pilipinas. Nandyan ang TokTok. Diba? Nandyan ang LBC. Diba? Bakit yung mga yan, mga walang reklamo? Bakit lalamove lang? Diba? Ibig sabihin, may problema talagang nangyayari, Boss D. Parang ang nangyayari niyan bahala kayo sa buhay nyo basta di ba? Nakuha na namin yung para sa amin. Sino ba nagpapatakbo at nag-approve ng regulation? No, Junjun. No. Ang tanong dyan, sino ba nagpapatakbo nag-a-approve ng regulasyon na pinapatupad ng lalamove? Di ba? Makatao pa ba? Alam mo yun, nag-CCI kumbaga ng ito yung regulasyon ng lalamove, ito yung pinapasahod namin sa riders, ito yung porsyento ng mga riders. Yung government agency na yun, ang kailangan tumugon dyan eh. Pero kung maganda naman yung patakbo nila, ang gobyerno matutuwa sa kanila eh. Kasi kaya hindi... Tatangkilikin ng husto ang lalamove eh. Mismo. Kaya hindi natin masisisi, no? Yung mga napapanood natin, nagtitrending sa Facebook, na yung mga rider na hinihimatay na lang sa kalsada,
or gumagawa pa ng ibang hindi na tama na para lang kumita ng pera, yung mga nagte-trending kasi nalilipasan ng gutom yan mga yan eh. Sa kalsada nalilipasan kasi, eto may tanong pa ako, Boss A. Sana sagutin din to ng ng Lalamove sa atin kung hindi lang sa atin. Lalamove. Ang tanong ko lang, ito bang mga riders nyo binigyan nyo ng insurance? Nako, magandang lagot kayo lagot kayo. Dinadala ang pangalan nyo, Lalamove, ng rider. Pag na-disgrasya ang rider, may insurance ba nakukuha sa inyo? May benefits bang nakukuha? Health insurance? Meron kaya. Palakayin natin yan. Ang mag-comment kayo mga Lalamove riders, mga boss under natin dyan Mag-comment kayo kung meron ba kayong mga insurance na galing sa Lalamove. Okay? Benepisyo kaya, government benefits like SSS, Boss P. Yes, meron ba sila nun? Pag-ibig kaya? Nako. Loan, di ba? Nako. Kailangan kung sino man ang nasa gobyerno na nakakapanood ng mga reklamo nila, nakakarinig, huwag kayo magbingi-bingihan mga naman. Kasi hihintahin nyo pa ba na lumawak tong problema to, umakyat sa Senate to, yung opisyal ng Lalamove, pag ito umakyat sa Senate, na pag-usapan to, at napasara ko, nangyari na yun Boss D, sigurado yan. Sa Uber? Yes, ang Uber, natalakay ang Uber nun diba? Sige, tingnan natin. Makakarating yan, matatalakay yan. Sa dami ng problemang inasikaso ng mga senador. Sigurado magiging magiging paksa din yan ng usapan. Kasi hindi lang naman 100, 200 ng mga riders yan. Million yan Million yan, boss. Million yan. Ilang pamilya yan. Pamilya ang usapan dyan. Kinabuhayan ng mga Pilipino, ng mga Pilipina. Na may mga asawa na binubuhay, may mga anak na binubuhay. Ang nangyayari, parang sila lang ang yumayaman. Syempre, halata namang yumayaman sila. Ang concern ko lang naman dito, Boss A, regarding sa mga rider lang, kasi kaya ako nasabi yung insurance, pag na-aksidente, saan sila tatakbo? Wala. Ito nga kaibigan natin. Sa kapitbahay ba na hindi naman matutulungan sila ng kapitbahay? Totoo yan. Ito nga kaibigan nating rider na nag-PM sa atin about para pag-usapan tong issue na to. Na-aksidente yun. Na-aksidente yun, malapit dito sa atin. Sabihin natin dito sa Pasig. Dito sa Pasig, na-aksidente yun. Kaya siya nag-text sa amin. Kaya siya nag-PM sa amin. Nag-PM sa amin. Kapag-usapan to. Kasi na-aksidente siya. Okay, nabangga siya. Nasira yung motor niya, napilayan siya. Wala siyang nakuha, miski magkano, sa Lalamove. Kahit tulong, wala. Mahiya naman kayo, Boss D. Sorry. Pero nakakainis. Diba? Talaga nakakainis. Ang bumubuhay sa inyo, yung mga riders, milyon-milyon ng mga riders ninyo. Baka naman, health insurance, life insurance, bigyan nyo sila. Kawawa. Pag nakarating kay Senator Tulfo to, tsaka kay Senator Padilla to, tapos kayo, halo kayo ng bitukan nyo. Sen Tulfo, pag-usapan nyo to. Diba? Kailangan, totoo yun. Risa Hontiveros, pag-usapan nyo to. Kasi kami simpleng malit na vlogger lang kami, malit na tao lang kami, pero yung damdamin namin para sa rider, sa mga riders. Riders din, nagmomotor din kami. Naiintindihan namin sila. Lagi namin nakakasama sa kalsada. At makikita nyo, buwis buhay na talaga sila. Makadami lang ng booking. Siguro naman nakasaksi sila ng gano'n. Kasi sa laman ng TV, lahat ng balita. Rider na tumba, rider na sagasaan, rider na hinimatay. Hinatake. Diba? Sa init ng araw, ulan. Nasa ng gabay ng Lalamove. Sa puso. Diba? Yung kaibigan na nag-text sa atin. Sinabi niyang totoo yun. Maraming trabaho na bigyan ng Lalamove ang daming nagkatrabaho dyan. Kaya lang maging makatarungan. Kasi alam naman ng lahat na kumikita kayo dito sa Pilipinas. Kasi ang Lalamove is buong Asian ang kampanya na yan. Hindi lang sa Pilipinas, maraming bansa ang gumagamit ng Lalamove ngayon. Kumbaga kumikita na kayo, malaki na kayo. Sana naman bigyan nyo ng makatarungan
'di ba, makatarungan na benepisyo ang inyong mga rider. Number one, tama si Boss B, no? Yung insurance, number one yan. Kasi Insurance may lang. pamilya yung mga rider na yan. Kapag yan na aksidente sa kalsada, 'di ba? Nasagasaan, may iiwanang mga anak at pamilya yan. Kaya nga yung na-disgrasya nating kaibigan na Lalamove riders eh. Ano sabi sa atin? Kaya hindi na nakatiis, nag-PM sa amin, baka pwedeng talakayin. Kasi yung nangyari sa kanya, grabe. Missing kunduling, walang nakuha. At ang Walang motor niya, wasak. Diba? So, tapos, sinubukan niya humingi ng tulong sa Lalamove. Binigyan lang siya ng link para mag-apply ng sarili niyang insurance. Tama ba yun, boss? Hindi tama yun, mga buwiset kayo. Grabe. Grabe yun. Tulungan niyo muna yung tao bago kayo magbigay ng kung ano-anong link niyan. Dapat cash na binigay niyo, hindi link. Binigyan ng link. Lintik na buhay ano. Kawawang-kawawa talaga mga kaibigan nating rider na to. Kaya sana, hiling natin kung sino mang namumuno sa Lalamove o sino mang government agency na kailangan review nito o ang mag-imbestiga nito kung ang ginagawang proseso ng Lalamove, simulan nyo na ngayon. No? Simulan nyo na. Ang dami pong kawawang rider ng Lalamove. Ang daming riders na umaasa sa kanila. Totoo. 'Di ba? Kasi okay naman noon eh. Ibig sabihin, okay naman yung proseso nyo. Bakit nyo biniba? Bakit nyo binabaan yung inalis yung base rate, flag rate, wala kayo insurance? Tanggap na nga nila nung una yun eh. Na walang insurance eh, ganyan eh. Ang masakit nun, inalis nyo pa yung flag rate or base rate. Yun ang mabigat doon. Binabaan yung service fee. 'Di ba? Biro mo, bago sila kumita, kailangan munang kayo ang kumita. Samantalang sila ang kawawa. nagtatrabaho sa labas. Isipin mo yun. No, Junjun. Sobrang hirap ng ginagawa ninyo. Ito sasample lang ko kayo, papakita ko sa inyo. I-plus mo na lang yan sa ano. Hindi. Abangan nyo yan. Papakita ko ngayon, Boss D, kung magkano ang service fee. Tanaw ba? Oo. Di ba? Para makita nyo, mga Boss D, kung magkano. Mga Boss Under. Sisimulan natin. Try ko magpa-pick up dito sa lugar namin. Okay? Tapos, sabihin na nating Bulacan. Hindi. Valenzuela. Sige. Valenzuela. Para malapit-lapit. Medyo mahal ang Bulacan. Drop off. Gagawin ko, Valenzuela. Ayan, ha? Okay. Titingnan natin. Kaya kayo mga riders, lagi niyong subaybayan ang Lalamove. Laging, kung meron kayong mga video na pwedeng ibigay sa amin, ibigay niyo sa amin, i-ano niyo lang sa Boss Under. Ito, magugulat ka. Makakarating yan sa Bumadla. Ito, Boss D. Ayan, nakikita nyo. From Pasig to Valenzuela, 185 pesos. 185 pesos sa motorcycle. Ganyan ho kababa. Ha? Magkano gasolina ngayon? Baka sabihin nyo, naloko ko kayo. Ayan, nag-try ako, nagsubok ako. Ayan, 185 pesos. Hindi ba bike lang yan? Iba-bike nila? Sabihin mo, nakamotor yan ha. From Pasig to Valenzuela, around how many kilometers is that? Tapos, ibabayad ng service fee ng Lalamove is 185 pesos. Parang alam na alam nila yung ruta kasi, no? Parang Eto nag-ride ako from Valenzuela to Pasig. Nagpagas ako 100. 100 pesos. Yung 100 pesos na yung balikan ko na. Okay. Tapos ibabayad sa kanila 185 pesos. So isipin mo, panggas lang nila yun. 'Di ba? Nung from Pasig to Valenzuela, yung 185 pesos. Sobrang baba ho. Again, no, Junjun. Sobrang baba po ng binabayad ninyo sa kanila. So, kaya hindi natin maiiwasan, no? Ang dami nagre-reklamo ng mga Boss Under nating Lalamove rider dyan. Sana, matugunan to. Ano lang to sa amin, ha? Hindi naman kami galit sa inyo. Hindi. Pinapaliwanag lang natin, pinag-uusapan lang natin kasi marami na ang nasasagasaan.
Totoo yan. Marami nang nasasagastaan na Pilipino Wag na kayo- nagtatrabaho ng buwis buhay. Mga tao sa government, wag kayo magbingi-bingihan sa sitwasyon nila. Okay? Pakinggan at wag lang natin pakinggan. Gawa natin ang action. Aksyonan agad natin, mga boss. Mga boss, Wawa na ano. Sa mga totoo boss lang. under. Aksyonan ka agad natin yan. Kaya kayo mga rider, kung meron kayong mga gustong iparating, i-message nyo lang dito sa Boss Under TV. At action. Kung di ma-actionan agad ng mga nasa taas yan, ikakalat namin yan. Pag-usapan natin. Magkakaroon pa to ng episode 2, 3, 4, 5 hanggang sa masolve ang problema nyo. Abangan nyo ha. Part 2, mag-i-interview kami. Para yan. Mag-i-interview kami ng isang Lalamove rider. Actually, Boss A, hindi Ayan. lang isang gustong magpa-interview eh. Dan malalaman ninyo kung anong hinaing ng isang Lalamove rider. Abangan nyo yan, guys. Lagot ka, Junjun. No, Junjun. So, ayun. Yun na lang muna, no, mga Boss Under. Abangan nyo yung aming part 2. Pag-uusapan natin. Mas matindi pa yan. At susubukan natin, ha. Susubukan ng Boss Under, ha. Susubukan ni Boss D, ni Boss A, na palawagin para partingin to sa mga dapat makarating. Okay? Tulungan nyo rin kami. I-share nyo to, tong video na to. Pakalatin natin para, makarating kung sino man dapat makapanood nito. Yung bang Lalamove, nagbibigay ba sa mga rider ng ano yan? Ng mga safety device na ano? Naku! Diyos ko po. Helmet. Wala po yan. Walang ganun. Buti pa yung Move It, may nakalagay na Move It eh, no? May, Wala. Ganun ba? Ito pa nga, nabilitaan ko, boss D, yung sariling bag, sarili pa nilang bili, ha? yung bag na ginagamit nila. Oo, ha? Lalabag, ha? Again, no, Junjun. Ay. Lagot ka kay Lord. Nako, kawawa. So, ayun, mga Boss Under, abangan natin ang susunod na episode natin, itong Lalamove issue, ha? Kaya mga supporters natin dyan at mga kapatid nating Boss Under nating riders dyan, mag-comment kayo, mag-message Mga Boss kayo. Under riders. Kung ano pa yung mga reklamo at gusto nung pag-usapan natin dito at tatalakayin natin. Kung hindi nyo mapaparating sa taas, gamitin natin itong mga ganitong social media na to. Oo. Ikakalat natin, siguradong makakarating sa taas yan. Sa dami kasi ng tinatrabaho ng taas, sa dami ng problemang inaayos, baka nakalinya na lang yan eh. Pero siyempre, kailangan hindi mamatay ang issue na yan. Oo. Totoo yan. Kawawa ang mga riders pag napabayaan yan. Oo, totoo yan. Kaya, pero isa lang, ang ating hiling sa ating mga Lalamove riders dyan, natatagan ninyo ang inyong loob para sa Yes. inyong pamilya. Mag-ingat kayo. Mag-ingat din kayo kasi hindi kayo nag-ingat, baka hindi nyo na maabutan yung pinaglalaban natin. Tama. Tama yan. Mag-ingat kayo sa kalsada. So, yun lang. Sa Lalamove, ano bang tingin mo? Ano bang may advice mo Nako. sa Lalamove company na yan? Lalamove, maawa kayo sa tao. Maawa kayo sa partners ninyo. Total partners ang tawag nyo sa kanila. Maawa kayo kung namumuno ng Lalamove dito sa Pilipinas, opisina ng Lalamove dito sa Pilipinas, baka gusto nyong tugunan itong mga reklamo ng partners ninyo. Kayo, baka mamaya maging successful ang reklamo ng mga Lalamove riders at magkaroon kayo ng problema sa hinaharap. Ha? Kaya masasabi ko sa Lalamove, puso, pairalin nyo ang puso din, hindi puro pera. Yeah. Puso din, may tao rin kayo eh, no? Mayaman lang kayo. Pero kailangan tugunan nyo ang paghihirap ng mga riders. Totoo yan. Bigay nyo ang dapat ibigay. Seryosong usapan yan. Seryoso yan. Seryoso kami. Hindi namin kayo sinisira, hindi kami galit sa inyo. Pinaparating lang namin sa inyo ang mga hinanaing ng mga riders. Kawawa ang Lalamove riders. Kasi pagka mababang tao ka, riders ka lang, hindi ka naman pinapansin basta-basta. Oo nga, yun nga ang ano nila eh. Diba? Ang masakit pa nito, hindi pa alam ng mga riders kanino sila magre-reklamo. Diba? Walang opisina. Kawawa kasi talaga sila. So, sana makarating to sa mga dapat paratingan ng reklamo nila. Yung mga namumuno, tulungan natin. Namumuno sa Lalamove at namumuno sa gobyerno. Ako, para sa akin, kailangan mapag-usapan na sa Senate to or sa Congress
'Di ba? Pwede. Manawagan sila diyan. 'Di ba? O kung sakaling kayang pasukin ng Department of Labor 'to, 'di ba? Dapat nga nakikialam na rin ng DOLE diyan eh. Sino may hawak ng mga businesses? 'Di ba? Yung nagbigay ng business permit sa Lalamove. Yes. Di ba? Sino kaya yan? Di ba? Prangkisa ba tawag doon? Prangkisa yan. Nako. Oh. Di ba? Sinisiya yan, yung guidelines ng Lalamove. Yes, yung guidelines. Bakit ganun? Nung binago ng Lalamove yung guidelines nila, inaprobahan ninyo. Hindi alam ng mga riders yun eh. Hindi na nakakarating sa kanila yun eh. Sa totoo lang. Di ba? Hindi na nakarating. Wala nga daw announcement eh. Basta pag nag-apply ka bilang isang Lalamove riders, fill up ka lang sa ano eh. Oo, online. Online ka lang eh. Walang rules and regs. Wala kang kaharap na taong mag-interview walang insurance, walang kahit ano. Oh. So, ayun. Abangan ninyo, magkakaroon tayo ng part 2 sa Lalamove issue na to, no? At susubukan natin mag-interview ng isang kaibigan nating Lalamove rider para sarili niyang bibig maririnig ninyo, mga Boss Under, kung ano ang hinaing sa mga rider. Hinagpis. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot magsalita. Karapatan natin mga Pilipino yan. Maging malaya tayo. Tama. So pag natakot kayo, hindi na kayo papansinin. Wala nang papansin sa inyo. Kasi takot na kayo eh. Bahag na ang buntot nyo. Ang pinaglalaban nyo rito, yung kinabuhayan natin. Kinabuhayan nyo, kinabuhayan ng pamilya nyo. So, laban lang. Hindi naman natin kailangang magsigawan sa kalsada eh. Meron namang mga agencies dyan na tutulong na magre-revisa tungkol dyan. Tama. At sana, ako naman, ang huling words ko, no? Para naman sa mga customer ng Lalamove, no? Yung mga nagpapadeliver. Konting awa naman. Parang awa nyo na, di ba? Kasi, sa tip na lang umaasa itong mga kaibigan natin. Ayan pa, di natin natalaka yan, ha? Yung mga tips. Yan na lang ho. Yung mga pasaway ho na customer, no? Na inaaway pa yung mga rider natin dyan. Na nagbabayad ka lang ng mababang presyo tapos magre-reklamo ka, ba't ang tagal? Okay? Pag-uusapan natin yan sa susunod na part, ha? Saka yung deliver na mali ang walang laman, bato ang laman. Nabihag na ako yan. So, ayun. Hanggang sa susunod, abangan nyo ang part 2 ng Lalamove issue na to. At bago kami umalis, may shoutout ka ba, Boss D? Shoutout doon sa nag-comment sa atin ng ano. Kaibigan nating ako, isa-shoutout ko, ha. Isa-shoutout ko ang may-ari ng Lalamove, ha. Kahit hindi mo ako naiintindihan ngayon, sana intindihin mo na lang yung puso ng mga rider natin. Yes, Lalamove. So, yun lang. Bago kami umalis, iiwanan namin kayo ng aming kasabihan, kapag Boss Under ka, behave ka. So, yun lang. Thank you so much for watching Boss Under Show. Ang show ng mga showbiz. Showbiz na kami ngayon. Let's go. Bye-bye. Ang show ng mga Boss Under.